Diba? Ang isang mabuting kapitbahay, para igalang, para maging maayos tayo, magrespetuhan tayo. Ang iyo-iyo, ang amin-amin. Ha? Kaya huwag kayong maniniwala sa mga propaganda ng China na huwag na tayong papalag kasi gigirahin tayo. Mali po yan. Yan ay mga kaisipang duwag. Yan ay mga kaisipang natatakot. Yan po ay kaisipan na tayo yan, nagpapaano na. Papayag na lang tayo dahil gigirahin tayo. Hindi po, mali po yun. Kung may naririnig kayo kila Duterte, kila Roque na ganyan, yan po ay isang malaking, sabihin natin, kataksilan sa bayan. Hindi dapat ganyan ang naririnig eh. Sa sarili naming bayan, hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Itin naman po, meron tayong kababayan na mangingisda mula po sa Subic na binangga yung likuran ng kanilang bangka at nawasak po ito. Binangga. So, laki-laki nyo ng barko doon. Binangga nyo isang bangka na mangingisda. So, nawasak daw guys. O, maraming testigo daw na mangingisda doon. So, grabe kung ano ba yan? Kahayupan ba yan? Di ba? Grabe yung pagbubuli sa Pilipino. Maliit ang tingin nila ng mga incheck sa Pilipinas. Maliit. China! Layas! Nahihiya nga ako kay Roque. Abogado, tapos kasama siya sa kinasuhan. Imaginin mo, kung kakasuhan ka ng libel at cyber libel, nagkakalat ka ng fake news, disinformation, pwede yun sa mga trolls, sa mga bayarang vloggers, pero sa abogado nakakahiya. So walang kulay politika. Hindi dahil Marcos, hindi dahil Leni, hindi eh. Sila ang dapat nating dito isolate. At dapat itong mga Pilipino to na Pilipino sana pero actually maka-China. Ito ang mga makabagong makapili eh. Hello guys! Welcome back again sa ating channel. Alright, so this is RJ Angeles RN once again. So ngayon, magbigay lang po tayo ng opinion, reaction, or komento bilang isang mamayang Pilipino. So sariling opinion po natin ito. So pakinggan po natin ito. Ang isang mangingisda po doon sa West Philippine Sea. Nangingisda po siya doon guys. So ito po, panoorin natin at magbigay po tayo ng komento. Ito, ang nangyayari, pagka nakita nila yung ating mga mangisda na nakakapasok dyan at marami na silang huli, yan na po nangyayari yung sinasabi nila na pinapalabas pa noon, na barter yung nangyayari. Pero hindi naman po totoong barter ang pangyayari dyan, kundi ito ay isang pambubuli sa ating mga kasamang mangingisda na kinukuha nila, minsan nagkakahalaga ng 10,000 yung kanilang kinukuhang huling isda at ang pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Ay grabe. Masasabi natin bakit ngayon lang na time ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinoprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit hindi pa nung mga nakalipas na administrasyon na paigtingin na yung security, yung boundary, yung teritoryo ng Pilipinas na maging okay at safe sa mga mangingisda. So ngayon, dumadaing po ang ating mga mangingisda, especially po doon sa Masinloc, Zambales, kung saan malapit po sila doon sa West Philippine Sea. So ngayon lang po sa time ng ating Pangulong Bongbong Marcos na parang na talaga aggressive, okay, sa pagprotekta ng ating teritoryo. So grabe ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So sila before takot sa China. Ay nako, bakit ba kayo takot sa China? Ayan ang nangyayari ngayon sa ating mga mangingisda. Imbis sila mangisda sa ating teritoryo, sa ating karagatan, so hindi na sila makapangisda doon kasi hinaharang sila. So ayun, kinukuha daw 10,000 piso worth of nakuha nilang isda. Pero ang binabarter daw po doon, okay, noodles na expired na. Grabe talaga sila, grabe mang bully sila. So kaya ngayon, talaga ng pinupush talaga ng ating Pangulo ito. Okay? So kaya sabi nila, alipin daw ang ating Pangulo sa Amerikano. Pero bakit kayo noong nakalipas na mga administrasyon? Bakit kayo ang alipin ng mga China na yan, ng mga incheck na yan?
Ay, nako. So, kawawa dito ang ating mga mangingisda po. So, ito po ang kanilang binubuhay at ito din po ang kanilang source of income. So, pakinggan natin ang isa pa po sa ating mga mangingisda po dito, no? Sa luha, kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Ito po, dirisahan po. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Ang hiling lang namin po, maparalan namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Persit lang sa amin yan. Kinabukasan wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yun. Grabe guys. So ngayon wini-work out na rin po ito ng ating mga kongresista. Tukuyin, alamin kung ano po bang pinag-usapan doon sa West Philippine Sea na gentleman agreement or secret agreement na tinatawag noong nakaraang administrasyon. So, ayan, syempre, yun po, kawawa po talaga ang ating mga mangingisda po dito na nangisda sila ng malaya na teritoryo naman natin pero hindi sila makapangisda doon. Hindi po nila talaga kailangan ng ayuda. Okay? Pag wala na silang pera or wala man silang maulam, so pag may bangka sila doon, malaya po sila. Kumuha po doon, guys. May ulam na po sila at may pang-tuition na rin po sila sa kanilang mga anak or may mga baon dyan. Okay? So, ayan na pong hinihiling nila na makapangisda po sila doon. Kaya inaaksyonan na rin po ito ng ating mga kongresista po guys na alamin po kung ano po ba yung gentleman's agreement na tinatawag noong past administration. Dapat lang po talaga na maimbestigahan po yan at para malaya na po ang ating mga mangingisda, makapangisda po doon at hindi na po sila ibubuli po doon. At lalo na tayo, hindi na tayo ibubuli ng mga incheck na yan. Okay? So, ito din, pakinggan na rin po natin kasi napakinggan na rin natin. Tuloy na po natin. Support po ito sa amin sapagkat mayroon pong nakakaranas ng water cannon. Noong Water 2013, kami po ay pinuntahan ng Solicitor General para alamin kung sino po yung pangunahin na nakapunta sa Scarborough Shoal. Para sila po ito ang magbigay ng testimonya para maipakita na ang Baho de Masinloc o ng West Philippine Sea ay totoong pag-aari po natin dito sa ating lipunan at hindi ito pag-aari ng dayuhang bansa. Kaya nagbigay po ako ng 6 noon na nagbigay po ng testimonya sa UNCLOS para magpapatibay na ito po yung pangunahing nakadiscovery sa West Philippine Sea. At maliban po dito ay noong 2016 baba po ang desisyon na naipanalo po natin ang kaso sa tribunal. Yun. So, nanalo na tayo sa kaso pero wala pa ring effect. Okay? So, dapat yung dayuhan na yon, yung incheck na yon, maging respeto na lang, di ba po guys? So, grabe. Hindi ko matake ng ganito yung ating mga mangingisda. Yun lang po ang ikinabuhay nila sa kanilang mga pamilya. Pero hindi sila pwedeng mangisda sa sarili nating dagat. Ayan. So, sana tuloy-tuloy na rin po ito ng pag-imbestiga ng ating kongreso. At, ayun. At least, yung mangingisda natin nag-voice out. May sariling opinion. Pero, yung iba po dyan na mga highest rank ng ating bilang official na public servant ng ating bansa. No comment po. Ay. O, di ba guys? So, yan. Yan ang ating mga mangingisda. So, meron pa dito isa guys. Share natin. Gusto po namin talaga magsigawan kay Simping. Natanggalin na po yung mga barko dyan sa Scarborough Shoal para patuloy po yung ating isda.
Nananawagan po kami sa inyo lahat. Oh. Tanggalin nila yung ano doon. Yung mga barko ng mga inchik. Okay? Kasi binabantayan sila guys eh. Water cannon. Nung isang sabi ng ating mangingisda. Tapos ngayon binabantayan sila doon. So, hindi sila makapagpangisda talaga. So, anong makukuha natin within the area na paglabas mo ng ano, may isda ka agad? Hindi. Nandun po talaga, mayaman po ang bansang Pilipinas. Mayaman sa isda, mayaman sa petrolyo. Kaya yun po ang pangunahin talaga ng mga China, yung ating petrolyo. Marami pong potential na reserve po dyan sa West Philippine Sea. Kaya kukunin po talaga nila yan. Okay? So, salamat sa Diyos kasi ngayon ang ating presidente po okay, si Pangulong BBM po na grabe, pinoprotektahan po talaga ang ating bansa. So, sabi niya naman po, wala pong makukuha kahit isang square inch ng ating teritoryo. So, ayan, mapapatunayan po natin yan guys sa kanyang sinabi. Ayan, nakikita natin, pinoprotektahan talaga. Kaya binubuli na tayo ngayon. Kaya naglabas na sila ng statement na may secret agreement, gentleman's agreement na tinatawag nila. Natin yung isa dito. Philippine naman po, meron tayong kababayan na mangingisda mula po sa Subic na binangga yung likuran ng kanilang bangka at nawasak po ito. Marami po tayong kababayan na mula sa Subic na saksi po sa pangyayaring yan. Uy, grabe naman to. Binangga. So, laki-laki nyo ng barko doon. Binangga nyo isang bangka na mangingisda. So, nawasak daw guys. O, maraming testigo daw na mangingisda doon. So, grabe kung ano ba yan? Kahayupan ba yan? Di ba? Grabe yung pagbubuli sa Pilipino. Maliit ang tingin nila ng mga incheck sa Pilipinas. Maliit. Okay? So, kaya binubuli tayo. So, walang halaga ang Pilipino para sa kanila. So, kaya, ayun, binangga ang mangingisda natin. Okay? Hindi makatao talaga. At walang respeto doon pa sa teritoryo ng Pilipinas. Atin yan, ang West Philippine Sea. So, ayan. Lupit nila. Ito pa. Ako sa pamahalaan, patuloy po natin gawin ito at sama-sama rin po kami mga mangingisda na palalakasin namin ang aming pwersa sa teknolohiya, sa iba pang paraan. Sama-sama po tayo magtulungan. Yun. So, kaya ngayon, yung mga mangingisda doon sa Zambales, Masinloc, Zambales, na malapit sa West Philippine Sea, doon sila nangingisda talaga. So, sama-sama na sila. Ayan, nakipagtulungan na po sila. So, good thing, nandun nating mga kongresista na pumunta talaga sa Masinloc, Zambales para imbestigahan ito, para makuha na ng kanilang mga opinion or mga saloobin kung ano man po nangyari doon at kanilang mga statement po ng ating mga mangingisda. So, ayan guys, wala akong masabi, grabe talaga itong mga incheck na to. Ay nako. Di walang respeto sa property or teritoryo ng Pilipinas ang mga incheck na yan. China! Layas! Hindi pa po nagkakape yan. Paano kung nagkape pa? Di mas matapang. Wala pang kape-kape yan. At wala pang init. Eh mamaya, mas mainit na po yung ating mga kabunyog. Nagbubog pa lang. Kapayapaan ang hangad natin dito. Kapayapaan. Diba, China? Dapat yung China ma-realize nyo, hindi solusyon ang water cannon. Hindi solusyon yung karasan. Hindi solusyon yung pagbabaliwala nyo sa mga batas internasyonal. Ang solusyon dito, igalang natin ang isa't isa, China. Igalang natin. Igalang nyo ang karapatan ng Pilipinas. Kung saan ang Pilipinas din gumagalang ng karapatan ng kanyang kapitbahay. Yun ang solusyon. Hindi gera, hindi sakitan, hindi water cannon. Itinatakwil natin ang karasan bilang instrumento ng pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan. Hindi sakitan, hindi violent.
kundi paggalang sa batas, paggalang sa isa't isa. Diba? Ang isang mabuting kapitbahay, para maging maayos tayo, magrespetuhan tayo. Ang iyo-iyo, ang amin-amin. Yun lamang. Basic. Kaya wag kayong maniniwala sa mga propaganda ng China na wag na tayong papalag kasi gigirahin tayo. Mali po yan. Yan ay mga kaisipang duwag. Yan ay mga kaisipang natatakot. Yan po ay kaisipan na tayo yan papayag na lang tayo dahil gigirahin tayo. Hindi po, mali po yun. Kung may naririnig kayo kila Duterte, kila Roque na ganyan, yan po ay isang malaking sabihin natin kataksilan sa bayan. Hindi dapat ganyan ang naririnig eh. Dapat ang naririnig dito, ito. Atin ang Pinas, ayaw namin ng gulo, pero ipagtatanggol natin ang ating karapatan. Pero ayaw natin ng gulo. Gusto nyo, magdadasal tayo, sige magdasal tayo. Manawagan tayo. Ito, civilian mission. Walang armas, walang water cannon, walang anumang intensyon ng pananakit. Ayan. Kundi sinasabi lang, kung ano ang ating teritoryo, atin tayo. Nahihiya nga ako kay Roque. Abogado, tapos kasama siya sa kinasuhan. Imaginin mo, kung kakasuhan ka ng libel at cyber libel, nagkakalat ka ng fake news, disinformation, pwede yun sa mga trolls, sa mga bayarang vloggers, pero sa abogado nakakahiya. Imaginin mo, kinasuhan si Banat Bay. O yung SMNI na mga okay lang yun, talaga namang nagkakalat ng... Tapos nabanggit si Roque, sabi ko, abogado, nakasuhan ng dahil sa disinformation at fake news, nakakahila sa profesyon namin. Kasi yung kinukote nila eh. Alam nyo si Roque, oportunista yan eh. Sir, follow up lang po. Do you think na politically motivated po ang lahat ng nangyayaring ito? Lalo na sa panig ng mga maka-Duterte? Oo, kasi mahirap talaga nilang i-depensa ang katrayduran nila. At alam naman natin na mag-i-election sa 2028 si Sara ang pambato nila. Paano nila i-depensa yan? No comment si Sara. Ang dami niyang kinokomentaryuhan pagdating sa West Philippine Sea, wala siyang comment. Di ba? Lahat niya halos kinokomentaryuhan. Yung Russia-Ukraine, nag-comment siya. Yung Palestine sa Israel, nag-comment siya. Lahat ng nangyayari halos sa Pilipinas may comment siya, except West Philippine Sea. No comment siya. Sila Duterte, parang ngayon, hindi sila Bongo, sila Bato, sila Tolentino, mga pro-China din yan. Pero dahil magre-re-election, kunwari pumupostura sila Bato ngayon para sa China, ay para sa Pilipinas. Huwag tayong palilin lang. Kaya maganda, magsama-sama tayo sa i-isolate natin yan. Kasi ngayon, sila yung nagiging propagandista ng China. Pangunahin si Roque. Parang ang spokesperson ng China si Roque na eh. At ang tagakalat naman yan, itong mga sila Badoy, sila Celes, tapos itong mga DDS vloggers, pero mas marami tayo. Mas marami tayo, pero kailangan nating maging vocal din. I-counter natin ang narrative nila. At itong ginagawa natin ngayon, ito purely civilian mission to. Tama lang yon na tayong mamamayan kumilos na rin eh. Kumilos na para ipakita talaga natin ang pagkakaisa natin. So walang kulay politika. Hindi dahil Marcos, hindi dahil Leni, hindi eh. Sila ang dapat nating dito isolate. At dapat itong mga Pilipino na Pilipino sana pero actually maka-China. Ito ang mga makabagong makapili eh. Ito ang bagong makapili. Kaya maganda magsama-sama tayo. Kay Morales. Si Morales. Committee hearing po, di ba po? Wala na yan, durog na yan eh. Exposed si Bato ng isa pang hearing daw. Hihirit si Bato kasi yung role niya talaga dito, nilaglag siya ni Duterte, di ba? Anong sabi ni Duterte sa rally sa Dumaguete? Kasi yung mga DDS, parang hindi sila kumbinsido kay Bato. Kasi ang hirap ng role ni Bato, namamangka sa dalawang ilog eh. Di ba? DDS siya. Kailangan niyang ipagtanggol kailangan niya talagang magamit yung Senado. Kasi walang makuhang platform sila Maharlika eh. SOCMED lang ang gamit nila. Alam naman, kahit mainstream media, nagagalit sila, hindi daw kino-cover ng mainstream media. Kasi fake news yan at saka disinformation, i-cover ba yan ng mainstream media? Ang mainstream media pag naglalabas ng balita, kino-confirm, bine-verify yung source. Paano nila mabiverify yung source
Kung ano yan, kung galing yan kila Maharlika. So hindi talaga yan i-cover ng mainstream. So ngayon, para ma-cover yan ng mainstream, kasi sila lang naglalabas niyan, sila Maharlika at mga DDS vloggers, banateros. Ang ginawa nila, si Bato yung nagamit. So ang role ni Bato, mag-conduct ng hearing, pasalitain sila Jonathan Morales para ma-expose si PBBM na nagagamit daw ng droga. Yun yung role ni Bato. Ang problema, yung una, si Bato lang yung nagpe-preside, walang ibang senador. Nakabuelo si Bato nung una, nakabuelo rin si Morales. Nung sumunod na hearing, pangalawang hearing, nandun na sila Escudero, linikturahan na si Bato. Nilikturahan na, hindi pwede ang hearsay. Kailangan yung mga resource person, personal knowledge. At pangalawa, sabi mo nung nag-request ka ng hearing, PDEA leak. PDEA leak. Bakit hindi PDEA leak ang iniimbestigahan? Yung paggamit na di umano, yung involvement na di umano ni PBBM sa droga. Hindi na yung PDEA leak. Di dapat yun ang title. So ngayon, naano si Bato, na-expose siya. At saka lalo nang nadurog yung kredibilidad ni wala na talagang kredibilidad si Morales. Lalo na nitong last hearing na nandun si Junicio. Anong sabi ni ex-PDEA Chief Junicio? STL, professional STL, storytelling liar, professional na storytelling liar. So ano talaga? Ano na ito? Yung inaasahan pa nilang pikoy, wala. Nag-ano sa kanila, lahat bumaliktad sa kanila. So wala na, durog na. Ngayon, ang problema, sabi ni Duterte sa mga DDS, huwag kayong maghinala kay Bato. Atin yan. Ihado ko yan. Ninong ako niyan sa kasal. Yun yung sinabi niya sa Dumaguete, di ba? Sa bandang huli, ilalabas ni Bato ang totoo. Ang problema, hindi yun ang nangyayari. So babawi si Bato sa last hearing. Ay, mahirap na. Kaya nagre-request siya ng last hearing, baka makabawi. Kasi kung sa korte, direct examination, panalo siya. Nag-cross examination, na-counter, talo. Nagre-redirect, talo pa rin. Di ba? Hindi na niya na yan mababawi. Na yun nasira na, durog na si Bato at si Morales. Mahirap na yun. Parang lumalabas po na hindi nila mapatunayang gumagamit si PBBM ng Bato at lumalabas si Bato ginagamit si PBBM. Parang ganun. Sa tingin niyo po kapag lumitaw, kunwari si Paquito Ochoa at itinanggi ka, kasi nung kay Marisol Soriano, nung nag-deny si Maricel, hindi sila nakaribat dun Pinauwi na lang din agad ni Bato si Maricel. Nasira diskarte nila. Paano kung ganun din ang mangyari na mag-deny si Paquito Ochoa na siya yung tumigil? Ano kaya magiging akbo ng pagdinig niyan? Ano naman talaga wala naman talagang dahil talaga hearsay lahat. Ang kailangan ng palitawan yung informant. Ang problema, wala naman talagang informant na lilitaw. Ang sabi ni Bato, patayin na yung informant. Wala na. Talagang wala na yan. Kaya si Ochoa, pagtatawa na lang yan ni Ochoa. Kaya lang, syempre, dahil nga sila Ochoa at Maricel Soriano wala namang kinakatakot, umarap sila. Di ba? Kasi si Ochoa hindi naman yan na-atras dyan. Naharap yan pero relax. Si Maricel, relax nga lang dun sa ganun din yan. Wala naman. Ang natatakot lang humarap sa mga ganyan na pagdinig, yung mga guilty tulad ni Kibuloy. Okay. Thank you, sir. Hanapin natin yung isang So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Zambales kung saan yung ating mga volunteers papunta po sa West Philippine Sea, nandito na po. So umaakyat na po sila dyan sa bangka, no? So sa likod, marami pong maliliit na bangka po dyan. So mako-consider natin na 100 na mga bangka. Plus ito po na medyo malalaki po. So as you can see, nandun na po yung mga media at ang ating mga volunteers na pupunta po doon. So ayan, nakikita na natin. Yan. Ayan guys. Tapos pwede din tayo pumunta dyan. Ano? Sama tayo? Ha? Bye-bye! Alis na kami! So ito sila ma'am, pupunta. Yan, ingat po. Yan. So punta din tayo guys. Alright. Yan. Thank you po. Yan. Actually, ito na yung masasabi Grabe. pinakamalaki.
Itong pinakamalaki na bangkang lalayag. So, nandito na yung mga food nila. Excuse. Sana yung mga international media? Andun dito sa kabila. Ayan, oh. Sa kabila sila? Oo, sa kabila. International. Oo. Gusto yung anak ko. Hindi ko ba kilala? So, dito ang kanilang mga supplies. Yan guys. So, nandito na rin mga media, mga volunteers na pupunta po doon sa West Philippine Sea. So, ayan. Nandito na po yung mga gasolina nila. Yan. Tapos may mga maliliit na bangka po doon. Mga maliliit na bangka sa likod. Marami po. Yan. So, grabe ito guys. Grabe yung cover natin ngayon. Yan. Kapit. Ano, sama tayo sa West Philippine Sea. Yan. So far, ito yung pinaka malaki na bangka na nandito. Alright. So sabi nga nila, hindi ba kayo natatakot na babamahin ang naliwakay ang China? Yan ay kahit may takot. Hindi ako makakapag-vlog ngayon. Kaya ayan, gumagawa ng paraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ayan guys, ang ating update about sa West Philippine Sea. Kayo po, ano pong opinion nyo po guys or komento? Comment down below para mabasa din po ng mga inchik na yan. Ayan, thank you so much. Huwag kalimutan mag-like, okay? Subscribe sa mga bago lang sa aking channel. More updates pa po tayo, more kwentuhan kung ano man mga opinion. Katulad natin ng isang mamayang Pilipino sa mga issue dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. RJ Angeles RN po ulit. Thank you so much and keep safe everyone. God bless. Bye.